Mapagpalang araw po sa atin lahat. Kalbaryo ang may tamad na anak at asawa. Pero mas kalbaryo ang makapag-asawa ng batugan. Kaya sa mga babae dyan, kahit ang gwapo at maganda ang katawan niyan, pag tamad, burahin nyo na sa listahan nyo. Dahil ilang araw lang kayo magugapuhan at magagandahan ng katawan. Dahil ang kapalit niyan, pagdurusa habang buhay, pagbatugan. Kaya sa mga nanay dyan, huwag nyong konsintihin ang mga batugan nyong anak. At lalong huwag nyong akuin ang mga obligasyon na dapat ang batugan nyong anak ang gumagawa ng paraan sa obligasyon na hindi ikaw na nanay. Kasi pag yan nakapag-asawa na walang kakwentang-kwentang tao, kawawa ang mapapangasawa niya. At ang masaklap, ilang babae pa ang buntisin ng batugan mong anak. Dahil dyan ka na nanay na kinukonsinti mo, laging nakasalo sa obligasyon ng batugan mong anak. Yung mga batugan mong anak ayaw magtrabaho pero gusto yung mga gamit magaganda. Walang ginawa kundi magpasikat, panay bihis pero hindi naman marunong maglaba. Lamon ng lamon, hindi naman marunong maghugas ng plato. Sa pamilya lahat nagsisimula natuturuan yan at madalas hindi lagi pero madalas sa madalas. Sa likod ng isang tamad at batugan na anak, isang konsentidurang nanay na laging sumasalo sa obligasyon ng isang batugan niyang anak. No, nakakalungkot no, bakit ganon? Alam naman natin na maling-mali yung ginagawa ng ating mga anak. Sa mga nanay dyan, bakit nyo kasi sinasalo yung mga obligasyon ng mga anak nyong batugan? Walang ginawa kundi gumawa ng problema. Bumuntis ng maraming babae. Tapos ikaw na nanay ang sumasalo sa obligasyon, ikaw yung magpapakain sa anak ng iyong anak, sa iyong apo. Naku po, nanay, gising na po. At kung ikaw hindi pa nakasubscribe ng aking channel, mag-subscribe ka na sa aking channel, Ives K. Velasco. Maraming salamat po at mapagpalang araw po sa ating lahat.